Good day, Arts and Design 12. So we are now in the third session in physical and personal development in the arts. So ngayong araw, pag-uusapan natin is something related to how to improve your self, how to improve your physical aspect in relation to arts, no? So, pag-uusapan natin ngayong araw na to, mga bagay na makakatulong sa inyo para mapangalagaan ang inyong sarili while you are working in the arts. No? Kasi, not only in the arts, sana itong lesson natin ay magamit din natin yung mga points na ibibigay ko sa inyo, magamit nyo rin not only in the arts but in any aspect of working place you're into in the near future. So, itong lesson ay may kinalaman sa kung papaano natin iingatan ang ating sarili sa working place, especially in arts. No? So, first is, ang topic natin ay itong understanding and preventing problems. The next one is the small sketches on level and slanted surfaces. Number 3, medium sketches on vertical surfaces. Then last is the large sketches on any surface. But for today, mas magpo-focus muna ako dito sa understanding and preventing problems. In what? In arts. To be specific, in drawing. Ano-ano yung mga problems na nag-occur when we draw, no? So, ngayong araw, dapat maintindihan natin yung mga problem at paano natin ito mape-prevent, no? In relation to drawing. So, pag nag-drawing ka, ano-ano yung mga bagay na dapat natin maintindihan on how to prevent yung mga problems na pwede natin. Alam mo, itong mga problems ito, hindi lang itong mga love problems na alam nyo, kundi mga problems to like injuries, no? Medyo seryosong bagay ito na mga kadalasan iniisip natin, drawing lang naman yun, ba't ba ako may injured pag nagdo-drawing ako? Ano ba naman, naghawak ko lang naman pencil at saka yung pencil, no? Tsaka yung pencil, yung brush, no? Tapos pintura. Ba't ba ako may injured diyan? Pero meron pa rin. Okay? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So let's start. Understanding and preventing problems. Many aspiring artists, mga newbie, no, simply jump into drawing without taking time to consider their natural movements and posture. Ibig sabihin, kung bago ka, ayon sa pag-aaral, yung mga, kadalasan daw sa mga bagong artists, lalo yung mga magagaling, basta nagdo-drawing na lang sila, hindi na nila kino-consider itong bagay na ito. Okay? So, para bang okay na yan? Magdo-drawing na lang ako. Total, magaling naman na ako. Lodi naman na ako dito. So, wala na akong dapat isipin pa kasi may kumpleto naman na gamit ko. Pero hindi nila naiintindihan na sa lahat ng aspeto ng bagay, merong mga tamang procedures tayong sinusunod. Okay, masimple man yan o mahirap, dapat meron pa rin tayong step-by-step procedures na sinusunod when it comes to doing something, even in arts or specifically in drawing, no? So, kung bago ka, kung matagal ka nagdo-drawing, kung bago ka man, sana makatulong sa ito. Ayun, ano ang tinuturo nitong line na ito sa atin? Itong sentence na yan. Ano ang tinuturo sa atin yan? Okay? First point, ang tinuturo sa atin yan ay hindi sapat na magaling ka lang mag-drawing. Okay? Tingin ko yun yung first point na tinuturo nito. Hindi sapat na marunong ka lang mag-drawing. Bakit? Kasi there is a proper procedures na sinusunod kahit nagdo-drawing ka lang. Okay? So, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lahat ng bagay na gagawin mo, kahit sportsman yan, simpleng drawing, yun nga lang, matutulog ka, may procedure din eh. Alam nyo ba na pag matutulog ka, dapat hindi ka iinom ng tubig?
Kasi hindi naman siya magagamit ang katawan mo, hindi siya mag-sweat kasi hindi ka magsisweat kasi naka-standby ka lang. Ang nangyayari pa niyan, pag umiinom ka ng tubig sa gabi bago ka matulog, may tendency pa na tubigin yung baga mo. Ngayon, in short, ang point ko lang dito, kahit doon sa mga simpleng bagay na ginagawa natin, meron pa rin ito, procedure na dapat kang sundin. No? So, even in drawing. So, ang tinuturo lang nito, hindi sapat na magaling ka lang mag-drawing, kundi dapat, bukod sa magaling ka mag-drawing, tama rin yung procedures mo sa pag-drawing when it comes to your physical aspect. Okay? Next, this line. Sabi dito, understanding how your body wants to move as it draws, your natural movements can make a huge difference to the quality of your drawings. No? Even the way you hold your pencil contributes greatly to your overall level of comfort and your drawing abilities. This part, ano ang tinuturo sa atin ito? Wala siyang, in drawing, walang proper movements. Okay? Kasi, meron tayong tinatawag dito na natural movements. Sa tingin nyo, bakit kaya walang proper movement sa pagdodrawing? Okay, kumbaga para bang, hindi katulad ng sports, kaya ko siya binabanggit na bakit wala siyang proper movements. Kasi, ang basis natin dyan, parang sa sports, no? Sa sports kasi, like for example, in basketball, meron siyang mga proper posture, proper movements. Hindi pwede mga natural movements. Hindi yung pwedeng, sanay ako tumira ng paganito eh. So, ganito ko siya ititira. Hindi ganon. May proper kasi siya. Kasi kundi, mapipilayang ka. Halimbawa na, sa pagtalon, dapat i-bend mo muna yung mga tuhod mo. No? Sa pag-shoot ng bola naman, dapat merong tayong tinatawag na follow through para yung bola nag-rotate. So, sa drawing, walang ganon. Halimbawa na, yung bang kamay mo, sino dito sa inyo yung kapag humawak ng pencil, akala mo parang humahawak ng kutsara, tinidor. Yung penman style niya is, naka-closed face, hindi typical. Yung iba naman, ang nakalagay, 3 daliri, ang nakakapit doon sa pen. So magkakaiba tayo ng mga penman style, yung paghawak natin ng pencil sa pagdodrawing. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa isang tao na dapat ang hawak mo sa pencil mo ay ganito kasi ito ang standard? Hindi. Kasi meron tayong tinatawag nga na natural movement and posture when it comes to drawing. No, sa paghawak ng pencil. 'Di ba? Kung hawak niya parang dumadakot ng kanin, yun yung kanyang komportable Kasi sinasabi nga niya dito, dapat sundin mo yung natural movements mo when it comes to drawing. No? So when it comes to on how you draw. Kasi kung pipiliin mo yung kunwara, naisip mo na ito pala si Van Gogh. Ang hawak pala niya ng lapis, hindi pala kamay ang gamit niya, kundi paa. Kaya siguro gagayahin ko siya, paa na rin ang gagamitin ko para magkasing galing na kami. Hindi pwede yung ganun. Yung sabihin, kung saan yung pinaka-komportable mong pamamaraan ng pagdodrawing, yun ang gagamitin mo. Okay? Anong magiging effect daw niyan? There is a huge difference, to the quality of your drawings. Kapag sinunod mo daw yung natural movements mo. So, again sa pagdodrawing, dapat sundin mo kung ano ang pinaka-komportableng posture na alam mo. Okay? Nang sa ganon, lumabas yung pinaka-quality. Pinaka-quality outcome. Or yung progress mo sa pagdodrawing, yung pinaka-finished product. Okay? Next, itong part naman na to. Third part, lines that ended up shaky. Ito mga.
Lines that ended up shaky rather than smooth are the nemesis of many artists. Anong ibig sabihin yan? Lines that end up shaky rather than smooth are the nemesis of many artists. Ano ang ibig sabihin yan? So, yun daw, katulad ng ginawa ko na yan, no? Pag yung nanginginig ka, di ba? Yan daw isa sa mga kaaway ng mga artist. Anong ibig sabihin pag nanginginig ka? Ibig sabihin, para kang pasmado. Kung pasmado ka, yung bang shaky yung kamay mo, yang mga ganyang bagay, isa yan sa mga problema at makalaban ng mga artist. Imbis na kapag drawing mo, diretso, medyo, pasensya ka na rin, hindi yan diretso, no? Pero, imagine nyo na lang diretso yan. Pero kung ang kamay mo naman, para ka bang pasmado na nanginginig-nginig ka, na hindi ka man lang makadiretso, parang nasa ospital yung linya ng straight line mo, isa yan sa mga nagiging problema ng mga artist, no? Ibig sabihin yan, the difficulty comes from attempting to draw by using the same muscle movements that you use to write. Point number 2 in this third part. Ano ang nagiging factor kung bakit daw nangyayari sa mga artist to? Itong, yung lines that end up shaky rather than smooth. Kasi daw, class, dahil dito, yung muscle na ginagamit nating pangsulat ay kaparehas ng ginagamit natin sa pag-drawing. Okay? So, kaya daw, kung minsan, sir, gano'n naman talaga. Di ba pag nagsusulat tayo, alangan naman sir, ang gamitin ko sa pagsusulat ko, kaliwa, kanan ako. Tapos sa pag-drawing ko, kanan, dahil yun ang aking hindi naman pwede yun, sir. So, kung minsan, class, ang nangyayari talaga, dahil sa sobrang paggamit mo, kunwari, madalas kang magsulat, tapos yun din yung igagawang pagdodrawing, syempre nagkakaroon din ng muscle stress. Okay? Yung physical stress na tinatawag, no? So, ang tendency niya, lalo kung babasain mo pa, sulat ka, nangawit yung kamay mo, tapos bigla kang, syempre, lunch break, babasain mo yung kamay mo, ang tendency nga, medyo manginginig ka talaga yan kasi nga, hindi mo pinapahinga. Yun yung ibig sabihin nito na kung hindi natin iniingatan ang ating mga kamay, lalo kung ang ginagamit pa natin na pangsulat at pang-drawing ng muscle, yung muscle na ginagamit natin to write and to draw ay iisa or same. Magkakaroon tayo dyan ng conflict. Lalo kung hindi natin iingatan. Sir, masama ba? Hindi. Hindi masama na gamitin natin siya ng parehas. Ibig sabihin na hindi masama na ginagamit din natin ito sa pangsulat, ginagamit din natin ito sa pang-drawing. Masama ba yun, sir? Hindi po. Kailan siya nagiging masama? Nagiging negative siya, nagkakaroon siya ng problem kung hindi natin to ginagamit ng tama. So, ang example nga natin yan, nag-drawing ka. Siyempre, ang tagal mo nag-drawing. Tapos, bigla kang nagbasa. Siyempre, kaya yan, maapektuhan talaga yung pulso mo. No? Manginginig talaga yan. Kasi ngawit ngalay, binasa mo. Kaya nga sa basketball din, pag pagod ka, pahinga ka muna bago ka maligo. Diba? Kasi mapapasma ka. Same thing din class sa drawing. Okay? So next, part 4. Drawing and writing do not in fact use many of the same muscle. Hindi naman siya ganun kahirap talaga. Katulad ng kapag nagbabasketball ka, lahat, pati muscle mo sa paa, muscle mo sa binte, sa braso, gumagana. Sa drawing, hindi. Konti lang talaga ng part ng muscle natin ang gumagana dyan when it comes to draw. No? And new artists soon discover, kaya lang daw, yung mga new artists, in the later part, madidiscover daw nila na that moving only the fingers, sabihin natin kasi iisip natin, drawing lang naman ito. So, konting muscles lang talaga, basically, ang gumagana dito. So, pero, doon daw sa mga matatagal ng mga artist, madidiscover na nila na kahit na yung muscle lang ng fingers natin and wrist can cause discomfort.
no? Kasi nga, akala natin, simple lang to, pero habang tumatagal daw yung pagdodrawing mo, doon tayo nagkakaroon ng problema. So, nagkakaroon na raw siya ng discomfort. Kumbaga, hindi, marirealize mo na kahit daliri lang daw at yung braso mo, yung wrist, ang gumagana, it can cause pa rin ng discomfort. Okay? After a while, this discomfort, syempre parang medyo nahihirapan ka na, parang, parang nanginginig na ako. Yun yung discomfort hindi pa siya injury Parang meron ka palang nararamdaman sa kanya. No? So, kaya class, halimbawa na kung may magsabi sa inyo na may nararamdaman na ako sa iyo, pwede mong sabihin na discomfort lang yan. No? No, joke lang. After a while, this discomfort, okay? So, habang, kunwari, itong discomfort na to, pinabayaan mo. No? Pinabayaan mo siya. So, pagtagal daw niyan, yung discomfort na yan may lead to complications. No? Una, fingers lang, tsaka wrist ang ginagamit mo, pinabayaan mo. Nag-cause siya, o naging effect niyan ay discomfort. So, after discomfort, pinabayaan mo ulit, ang naging cause naman niyan ay naging complications na. Okay? Ano-ano daw yan? Ano yung mga komplikasyon na pwede nating maranasan, no, sa pagdodrawing? Ito, carpal tunnel syndrome. Okay? Artists are prime candidates. Ibig sabihin, sila talaga yung pinaka-tinatamaan nitong carpal tunnel syndrome na ito. For this painful and sometimes disabling injury. Sabihin class, meron siyang dalawang effects sa mga artist, no? Sa mga artist natin, meron siyang dalawang effect. Number 1, masyado daw itong masakit. Sabihin, kapag nagkaroon ka nitong carpal tunnel syndrome na ito, masakit daw ito. Painful. Pangalawa, kung masyado na itong malala, nagiging effect pa niyan ay nagkakaroon ka ng disabling injury. Ibig sabihin, yung pinaka worst case, no? Hindi mo na magagamit ang iyong kamay. Kasi hindi mo na siya, magagamit ko kaya lang siguro, baka hindi na siya ganun kaganda. Pero sabi dito, disabling Dinidisable niya na kasi hindi mo na talaga magagamit pag worst. Next. Drawing and, ito, okay na tayo dito. In simple terms, let's answer the question, what? Ano daw ang carpal tunnel syndrome? Ang carpal tunnel syndrome, class, okay, is a pinch nerve. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka pala ng ganitong injury, ang tinatamaan pala dito ay yung nerve mo. Nerve saan daw? Sa wrist, often caused by ano daw nagiging sanhi. Ulit. Ang carpal tunnel syndrome is a pinch nerve. Ibig sabihin, parang tinamaan siya na nerve. No? Hindi naman yan. Para bang natuldukan, ganun. Parang meron siyang specific na nerve na tinamaan. Ngayon, saan daw yun? Sa wrist. Yung nerve mo sa wrist, ang nagiging cause daw niyan, nagiging dahilan ay repetitive hand movements. Okay? So, nagkakaroon daw ng carpal tunnel syndrome. Una, tinatamaan yung nerves mo sa wrist. Ang nagiging sanhi daw o nagiging dahilan pala kung bakit daw nagkakaroon tayo nito ay dahil sa paulit-ulit na paggalaw ng ating kamay. Okay? So, ano ang mga sintomas niyan? Pain, numbness, yung pamamanhid, okay? Tingling, yung bang para bang merong tusok-tusok, which can eventually lead to hand weakness. Kaya nga sabi niya dito, di ba? Disabling injury. Kasi humina na siya. Tama? The carpal tunnel figure 1 is a narrow passageway tunnel, ito na, on the palm side of your wrist that can protect the main nerve in your hand and the tendons that bends your fingers. Ibig sabihin, yung nerve daw na yon ay kaya ang nerve daw na yun, ang
ang function niya, nagpo-protect siya sa main nerve in your hand and the tendons that bend your fingers. Kung pansinin nyo class, tingnan nyo ang kamay nyo, i-open nyo tapos i-open close nyo. Kaya na-open close nyo daw yan ay dahil doon sa nerve na meron nyo doon sa ating kamay. At yung nerve na yon class, yun yung naapektuhan ng itong carpal tunnel syndrome. Kaya siya nagkakaroon disabling injury. Hindi mo na ma-bend yung kamay mo dahil na-injured na. Worst case na siya. Okay? So, kaya sinasabi niya na disabling injury kasi yung nerve nga ay naapektuhan na kung saan ang function to ay para nabebend nga natin yung ating mga daliri. Ito yan. Ay, maglalagay lang ako. Ay, hindi pala ito. Wait lang. Ito. Yan. Yan yung class. Figure 1. Long-term compression of these nerves. Ano lang natin. I-zoom. Yan. Long-term compression of this nerve often results in carpal tunnel syndrome. Long-term compression. Yan. Repeatedly moving the tendons inside the carpal tunnel of your wrist, as one does when drawing, can cause them to become swollen and put pressure on the nerves. Treatments include wrist splinting, medications, and surgery. Okay? So, ayun, tingnan niyo class. Ito yan, no? Gets nyo? So, yan. Yung nerve na yan sa ating mga palad. No? Pag yan naapektuhan na, X ka na. Hindi mo na maibebento. Kasi ito, yung nerve na yan dito, nerve dito. Yun yung pinaka-core nerve, no? Para doon sa mga daliri natin. At kapag yan ay naapektuhan na, wala na. Hindi mo na maibebento. So, ganun yung carpal tunnel, ano ba tawag ito? Carpal tunnel disease ba? Or syndrome? So, next. Delete lang natin to. Ano yung mga pwede nating gawin daw kapag meron na tayong ganyan, ano? Una, ito. Para din daw iwasan yung mga ganyang injury. So, pwede tayong gumamit nito habang nagdo-drawing ka para na nasusuportahan niya yung wrist para yung yung wrist natin hindi masyado nandun yung pinaka-pressure kapag nangangawit siya. Okay, meron din sa paa niyan eh. Yung mga basketball player, meron yan, lalo si Stephen Curry, nagsusot ang ganyan sa may binti naman. Para yung pinaka sa may yung sa may pinaka joint niya dun sa binte, papunta dun sa paa, yung joint na yon ay hindi masyadong ma-stress. No, kasi nga syempre dahil movement, galaw sila ng galaw. So meron silang mga supporter na ganito. Sa drawing class, meron din ganyan. No? So kailangan lang natin ito. Okay? At dyan po muna nagtatapos ang ating discussion sa preventing the injury, no, sa pagdodrawing.